umaga pong ito, tayo po ay magpasiyasat sa ating Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso po namin. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa siyasatin mo, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay na. Let the people sing, oh kaya't malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Kaya lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, sa umagang ito, siyasatin mo ang aming mga puso. Linisin mo, Panginoon, anumang karumi at kasalanan ng aming nagawa. Sa umagang ito, patuloy, Panginoon, na ikaw ang maglinis sa aming mga puso. Ikaw po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng mga pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga puso sa umagang ito. Kung hiwalay kami, Panginoon, sa iyo ay wala kaming magagawa. Ikaw, Panginoon, ang
Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya't sa umagang ito, bigyan mo kami ng isang pusong dalisay na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay maunawaan namin, Panginoon, at maisabuhay, makita sa aming buhay, Panginoon, paglabas namin sa aming iglesia. Kahit salamat, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, samahan mo kami ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan, mula simula hanggang matapos. Ikaw po ang magkokontrol ng lahat ng aming gagawin ito, Panginoon, hanggang sa mamayang hapon, Panginoon. Kahit dalangin din namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita na si Pastora Joy Obiena. Samahan mo, Panginoon, anuman ang press revelation mo sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon, ang magbibigay kalakasan espiritual namin. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng karunungan sa kanyang pagpapahayag ng iyong banal na salita sa umagang ito. At maging kami na makikinig, buksan mo ang aming kaisipan na maunawaan namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kahit salamat, balutan mo nga ng iyong makapangyarihang dugo ang iyong gawain mula simula hanggang matapos, maging sa apat na sulok sa iglesia ito, at patuloy kinakas out namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway, mga disturbances, mga sakit karamdaman at malayong kaisipan, out in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. We declare your kingship, your lordship, Panginoon, at ang katagumpayan, Panginoon, ng iyong gawain. Salamat, Panginoon, sa namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon pagkat siya ay karapat-dapat. Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masambit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan iyong katapatan. Di sa pamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu mong makapangyarihan. Dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aking kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Minsan pa po nating awitin. Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masambit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan ang iyong katapatan. Di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na
Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat, karapat-dapat kang purihin. Katagumpayan At ang katagumpay at aking kabiguan, aking karikuan. buong lakas na ibibigay sa Diyos. Sa huling pagkakataon po dadakilain, dadakilain ka, ibigin ka. Lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aking kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bawat araw natatanaw ang kabutihan mo. Bawat oras kapiling ang kapangyarihan mo. Pusong nagbago dulot ng kapatawaran mo. Buhay may pag-asa dahil sa kaligtasan mo. Kadakilaan, kadakilaan ng pag-ibig mo ay namalas na mula pa nang lalangin ang langit at sa kamatayan sa krus. Sa krus, tungo sa trono ng Ama. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, dakilang hari ng lahat. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, ngayon, bukas at kailanman. Purihin ka, oh
iaalay ko ang lahat ng pagsamba, iaalay ang lahat ng papuri, ang lahat ng papuri, iaalay ko ang lahat ng pagsamba, iaalay sa'yo, itataas, itataas ang ngalan mo, O Diyos. Itatanghal ang ngalan mo, O Diyos. Itataas, itataas ang ngalan mo, O Diyos. Tatanghal ang ngalan mo, O Diyos. At ang lahat ng papuri, iaalay ko. Ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri, ang lahat ng papuri, iaalay ko. At ang lahat ng pagsamba, iaalay sa'yo. Ito po ang alay namin sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Jesus, awitan ka, dadakilain. Antok na rin kayo. So, ganun po. Kaya, sige po, sa oras po na ito, ihanda po natin ang ating mga puso, ating pong mga kaisipan. Let us focus, let us tune up to God. I-tune up na po natin yung mga puso natin para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating pong topic ngayon ay the faith of the first Christian, ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano, na ito po ay mababasa natin sa mga gawa, kabanatang 1. So yung kabuuan po ng kabanatang 1 ng gawa, ito po ang ating teksto sa umagang ito. Dito po makikita natin, doon sa unang-una po pa lang po, ay inaddress po ng sulat ng mga gawa, ang sabi niya po dyan, mahal kong Theophilo. Ayan. So si Theophilo po is a believer, pero po si Lucas, ang sabi niya po, he is also a Roman official. And yung pong Theophilo means friend of God. Yan po yung makikita natin dyan sa Gawa chapter 1. At yan po yung Gawa chapter 1 ay diyan po na kung saan ay mababasa po natin yung po bang banal na espiritu naging kapangyarihan o sumama o pumatnubay sa mga mananampalataya. Sila po'y binabaan. Doon po sa verse 8. Makikita ho natin siya na ang sabi ay, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya ito pong kabuuan ng Acts. Ang sabi po dyan ay hindi alam kung sino po yung sumulat. Pero sa mga nalathala po o sa mga naging kapahayagan po ng Acts, makikita ho natin dyan na ang sulat po ng Acts ay patungkol po sa mga gawa ng mga apostol. Yung pong mga ginawa ng mga apostol mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Kaya sila po, bago po sila bumaba, ay kinasihan po sila ng banal na espiritu. Iba po, magkakaiba po yung pong tinatawag na indwelling at infilling. Yung pong indwelling ay nanahan sa atin. Pumasok sa atin mula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. That is indwelling. Ang Panginoong Jesus ay nanahan na sa ating mga puso. At iba po yung infilling. Yung infilling po yung kapuspusan ng banal na espiritu. So yun po yung pong
pagkakaiba nun. Kaya dito po, dahil sila po ay kalipunan na ng mananampalataya, sila po ay nakaranas ng tinatawag na kapuspusan, infilling of the Holy Spirit. So meron po tayong 4 na pag-uusapan sa umagang ito. Una po, they believe in the risen Christ. Sila po ay naniniwala, yung pong mga unang Kristiyano, they believe in the risen Christ. Doon po sa Acts chapter 1 verse 1 to 11, mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko nasa inyo. Nangako, sa halip, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Pag-akyat, ito po yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda na ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pamalaman kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may 2 lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So ang mga believers po ay naniniwala nung yung mga early Christian, the first Christian, sila po ay naniniwala sa risen Christ, na si Jesus ay nabuhay na muli, umakyat sa langit. Kaya po, makikita ho natin dito na dun sa verse 11. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So ito pong mga mananampalatayang ito ay naniniwala po na 1.1 po, the coming of His kingdom. Na sa loob po ng 40 araw, pagkatapos ng kanya sa verse 3 po ito, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya at sa kanila. At sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Makikita ho natin dito na the believers believe, yung pong mga first believer, naniniwala po sila dun sa the coming of His kingdom. Dahil nga po, di ba, sabi niya po doon sa Lucas na
subukan ninyo na gibain ang templong ito at sa loob ng 3 araw, ito'y itatayo ko. Natatandaan niyo po yung senaryong yon? Kaya sabi nga po nila na ilang taon naming tinayo yung templong ito tapos gigibain. Kala po nila kasi yung physical temple ang sinasabi. Subalit, ang ipinapahayag po that time ni Jesus ay yung pong kanyang katawan. Kaya po pagkalipas ng 3 araw, siya po ay nabuhay na muli. So, ang mga believers po ay naniwala dahil nakita po nila after 3 days, Jesus rise again. Buhay po muli ang ating Panginoon. He is risen. At doon po, yung pong kapangyarihan, the power of His Holy Spirit, under pa rin po ito ng number 1. Na doon po sa verse 4 to 8, samantalang siya kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem sa halip. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Ito po'y nagpapatungkol sa banal na Espiritu. Kaya ang mga alagad po, during that time, na hindi pa po nila nakikita ang ating Panginoon, hindi pa po sila umalis kaagad doon sa Jerusalem. At lagi po inaantay po nila kasi yung po yung bilin. Naalala niyo po yung pong hinabilin ni Jesus, yung pong mga nakalipas na katuruan po natin. So the power of His Holy Spirit ay hinintay ng mga alagad. Kaya po dun sa verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, Samaria, Judea, at sa dulo ng daigdig. Kaya yung mga alagad po, inantay po nila yung pong Santong Espiritu na bumaba po sa kanila. At makikita ho natin dyan na doon po sa Acts chapter 2, verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. God's people experience repeatedly feelings. Yung mga, alam nyo po, na tayo pong mga mananampalataya na, di ba sabi ko nga po sa inyo, na nahanap po, Christ dwell in our life. Christ died, Christ dwell in our life. Nanahan po, nanirahan na po si Jesus sa ating mga buhay. Pero after the death of Christ, tapos siya po'y nag-risen, napuspos po. God's people were filled by the Holy Spirit. Napuspos po sila. At gayon din po sa atin, sa panahon po natin ngayon. Ordinary people were able to do extraordinary things because the Spirit of God was at work in their lives. The ministry of the Holy Spirit is not a luxury, it is an absolute necessity. So yung pong witness is a key in the book of Acts. Kasi po na-experience nga po nila yung pong galaw, yung pagkilos, the work of the Spirit. Kaya nakita ho nila, kasi po yung pong witness, ang ibig sabihin po nito sa Biblia is the one who seen and heard the good news. Yung pong nakarinig at nakakita mismo. So they see na si Jesus ay umakyat po sa langit. Nakita po nila, kaya nga po sabi dito, nung ni Gabriel, sabi niya, bakit kayo nakatitig pa? Kasi natakpan na eh. Tapos po yung mga the apostle, nakatingin pa rin po sila doon kay Jesus habang po tumataas hanggang sa matakpan na po ng cloud si Jesus. So a witness is somebody who tells what he has heard and seen. Ito po yung mga witness. Ito po yung mga unang mga mananampalataya. So doon po sa, can you
Flash English version. So I will read in Filipino, then so that Sister Susana can understand. Acts 4, verse 19 up to 20. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatal kung alin ang tama sa paningin ng Diyos at sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaari di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. So doon po sa verse, for we cannot stop talking about what we've seen and heard. So ito po yung witness. So yung pong first Christian, first believer is a witness of Christ. We too are witness of Christ. Because we heard the Word of God. We study the Word of God. Hindi man po natin nakita ang pag-akyat ng ating Panginoon, but we believe that Jesus Christ died and after 3 days, He rose again. At yun po ang katunayan na tunay nga po si Jesus ay buhay at hanggang sa ngayon po nananatiling buhay. Then the assurance of His coming again. Doon po sa verse 9 to 11, ang sabi pong gano'n na kung paano niyong nakitang inakyat si Jesus, gano'n niyo rin siyang makikitang bababa. Flash niyo po yung verse 9 to 11 in English version po. So, ang sabi po dyan na, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik, gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. They asked, men of Galilee, why do you stand looking up toward heaven? The same Jesus who has been taken up from you into heaven will come back in the same way you saw Him go up into heaven. So, meron pong assurance na si Jesus po, meron pong tinatawag na second coming. So tayo pong mga mananampalataya, let us believe that there is a second coming of Jesus Christ. Kaya po tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tayo patuloy po na sumasamba sa Kanya. We wait for His coming. Tayo po'y naghihintay sa muli niyang pagbabalik. Number 2, they believe in each other. Sa verse 12 to 14 po, sila po'y naniniwala sa bawat isa kasi nga po, they are both Christian. Sila pong lahat na nandoon sa lugar po na yon na pinuspos ng banal na Espiritu, they are all believers of Jesus Christ. So, they believe in each other. Then they returned to Jerusalem from the Mount of Olives, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. Tama po ba? Tama. Verse 13, when they came into the city, these men went to the upstairs room where they had been staying. Peter and John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartolome and Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, the son of James. Verse 14, with one mind, all of them kept devoting themselves to prayer, along with the women, including Mary, the mother of Jesus, and his brother. So they believe to one another. Sila po'y naniniwala sa isa't isa. So magkakasama po sila doon. Sila po, they devote in prayer, they devote in fellowship. So sila po, nagkakaroon po sila ng tinatawag na unity. Kaya nga po sabi doon sa Psalms 133 verse 1, behold, how good and pleasant it is when brethren dwells together in unity. So nagkakaroon po sila, ikaw po ba ay makikisa? Ikaw po ba ay pupunta kung di ka naniniwala? Pupunta ka ba doon na hindi mo naman pinaniniwalaan yung bagay na yon? So they believe in each other.
Sila po'y naniniwala dahil they all believers in the Lord Jesus Christ. Number 3, they believe in prayer. Ayan, sila po'y naniniwala sa panalangin. Kaya po dito, sa verse 15, makalipas ang ilang araw nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. So makikita ko natin dyan na Peter lead the people. Nagpe-fellowship po sila and they pray. Doon po, talon po tayo sa verse 24 and 25. Pagkatapos sila'y nanalangin. Panginoon, alam niyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar ng nararapat sa kanya. So, makikita ho natin dito, they pray together. At dito po, marami po dito sa kabuuan po ng Acts. Isa-isayin po natin. Number 1 po, yung pong under number 3, they believe in prayer. Si Stephen po. Si Esteban. Esteban pray as he was being stoned. Ito pong si Esteban. Ngunit si Esteban sa Acts chapter 7 verse 55 to 60, ngunit si Esteban na puspos ang Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tingnan niyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsisigawan pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. At kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito'y siya'y namatay. Stephen was stoned by the people, but he prayed to God. He still prayed to God. Na ang sabi niya pong ganon, sa verse 60, then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. After he had said this, he died. Sabi niya, Panginoon, huwag mong papanagutin ang mga taong ito sa kasalanang ito. Ibig sabihin, sabi niya ganon, even though he was stoned, kahit po siya binato hanggang sa mamatay, nagkaroon pa rin po siya ng habag doon sa mga taong ito. Bakit po? He prayed. Alam niyo po, even though we are persecuted, marami tayong mga trials, we can pray to God. Diba? Maari po tayong manalangin, katulad po ng prayer ni Esteban. Next po, Peter and John pray for the Samaritans. Dito naman po sa Acts chapter 8 verse 14 up to 17. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, siya'y binagtisman pa lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So makikita ho natin dito na dahil nga po ang mga Samaritan, they believe in the Lord Jesus Christ at isinugo po ng mga alagad sila Peter and John. At sila po'y pinatungan ng kamay at sila po'y napuspos ng Espiritu Santo.
Kasi po nabalitaan nila na mga Samaritanong ito ay naniwala na. Nabautismuhan na sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya isinan po nila sila Peter at John for them to pray para po ma-filled sila ng banal na Espiritu. And they were filled with the Holy Spirit. Saul of Tarsus pray after his conversion po. Nung pong kasi po si Saulo, ito po si Paul. Ayan. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na tuwid, sa bahay ni Judas at ipatong mo ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Ayan. So, makikita ho natin dito na yung pong prayer na habang po nananalangin, ito pong believer na si Saulo, meron pong pinapunta. Meron na naman pong pinapunta doon ang mga alagad ng Panginoon upang kausapin itong si Saulo. Peter prayed before he raised Dorcas from the dead. So si Peter din po nanalangin. Sa Acts po, chapter 9, verse 36 to 43. Sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa Joppa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga biyuda. Umiiyak sila at ipinakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. When Peter prayed for Dorcas, si Dorcas po, ang ibig sabihin po nun sa wikang Greek ay Tabita. Ang sabi niya, Peter made all go outside after kneeling down. He prayed, turned to the body and said, Tabita, get up. Get up. Bumangon ka. Tumayo ka. She opened her eyes. Dumilat po. Ito pong si Tabita. And when she saw Peter, she sat up. Umupo siya sa tabi ni Peter. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon, ang mga byuda, at iniharap sa kanila si Dorcas. Nabuhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalitaan sa buong Joppa, kaya marami ang sumampalataya sa Panginoon. Maraming araw ding nanatili si Pedro sa Joppa sa bahay ng isang tagapagbilad ng balat ng hayop na nangangalang Simon. So makikita ho natin dito, yung pong mga mananampalataya, they believe in prayer. Naniniwala sila na kapag nanalangin ang mga mananampalataya, ang mga taong puspos ng banal na Espiritu ng Lord, yung pong mga extraordinary na mga bagay. Yung pong mga bagay na hindi nating sukat. Sabi nga po ng Jeremiah 33 verse 3, ano pong sabi doon? Call
Flash po natin. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee. Answer you and will tell you about great and hidden things that you don't know. And I will show great and mighty things which you do not know. Sabi po sa ibang translation. So, habang tayo po'y nananalangin, something great is going to happen. When we pray, when we kneel down before the Lord, our Maker, when we call upon the name of Jesus, that in Jesus' name, miracles happen. In Jesus' name, healing happen. Nakakalungkot po minsan. Ang mga tao po, they seek other things para po sila gumaling. Pero ang sabi nga pong ganun, let us seek God first. Hanapin muna po natin ang Diyos bago po ang iba. Acts chapter 10 verse 1 to 4. Even Cornelius prayed that God would show him how to be saved. Doon po sa buhay po ni Cornelius. Sa Cesarea, ay may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag Cornelio. Tumingin siya at natakot, at takot na takot at nagtanong, ano po yon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong sa mga dukha. So makikita mo natin dito, he started at the angel in turn and asked, what is it, Lord? The angel answered, your prayers and your gifts to the poor have arisen as a reminder to God. So nalugod ang Diyos doon sa mga ginagawa ni Cornelius. Ano pong ginagawa niya? Nananalangin po siya. Sumasamba po siya sa kanya, siya at ang kanyang buong pamilya. They pray to God. They serve God. Sa paano pong paraan, tumutulong po sila sa mga dukha. Nananalangin po sila, then they help the poor. They give something to the needy. Doon po sa mga nangangailangan. And that, God, ang Diyos po, ay nalugod sa kanila. Dininig po ng Diyos ang kanilang panalangin. Next, Peter was on the, next po, yung pong sa Acts chapter 10 verse 9. Next slide po dun sa Peter was on the housetop praying when God told him how to be answered to Cornelius' prayer. Yan. So makikita ho natin doon sa kinabukasan samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon. So makikita ho natin na Peter pray doon po sa bubungan. So makikita ho natin na we can pray anywhere. Si Peter po nanalangin siya doon sa housetop, doon po sa roof, doon sa taas po. Napakasarap po siguro doon na manalangin po tayo doon sa atip na ikaw lang nandun, nananalangin ka, ang naririnig mo lang huni ng ibon
at hampas ng hangin. Tapos kausap mo ang Diyos ng langit at lupa. Ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. So napakasarap po. Then you will cry. Minsan po may prayer tayo na wala na tayong ginawa kundi umiyak na lang ng umiyak. Minsan mo nananalangin tayo. We sing songs. We sing hymnals. Di ba po? Nananalangin ka. Tapos po mamaya umiiyak ka na. Napakasarap po nun. So even Peter pray to God. Doon po sa Acts chapter 12, verse 1 to 11, makikita ho natin dyan that Peter pray para po doon po sa mga, and the Lord delivered him both from prison and from death. Tingnan po natin yung story nito. Noong natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat ng sinugo ng Panginoon ang kanyang mga anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Balikan po natin yung pong istorya, the story of this, nung pong si Peter was in prison. Napaka ma-action. Ayan. Ma-action po yung pong pangyayaring ito. So sa buhay po ni Peter, sa chapter 12 verse 1 up to 11, nang mga panahong ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya ito'y kinalugod na ng mga Hudyo. Si Pedro naman ang kanyang ipinadakip nang mangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaasa. Pagkadakip kay Pedro, siya'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-aapat na kawal. So ilan po yung kanilang bantay? Bali, 16. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa Kanya. Basahin ko po sa wikang, balik po tayo sa verse 5, English version. So Peter was kept in prison, but earnest prayer to God for him was being offered by the assembly. So yung pong mga mananampalataya, habang nakakulong si Pedro, they prayed together. Nanalangin po sila kay Peter. Nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Pagigising po yung mga natutulog sa tabi nyo. Napakaganda po ng pangyayaring ito. Dali! Nagising niya na po yung katabi nyo. Sabi niya, dali! Bumangon ka, sabi ng anghel. Magbihis ka't magsuot ng sandalyas. Sabi ng anghel, at ganyan nga ang kanyang ginawa. Sinabi ba sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya'y pangitain lamang iyon. Nakalagpas siya sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pinto ang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas. So dati pa po pala meron ng Ano yung automatic ba yun? Yung sensor na pagdaan mong ganun bumubukas. The door open. Di ba?
kusang bumubukas na pinto. At sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Noon, natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Pero niyo yun, kalam ni Peter, panaginip lang. Kasi nakagapos. Di ba po nakagapos si Pedro? Piit po pa po siya, nakakulong pa po siya. He was prison. Nakakulong, nakagapos. Pero ano pong nangyari? Tinapik ng anghel, bumangon ka, magsuot ka ng balabal, sumunod ka sa akin. Nakalagpo yung tanikala, bumukas po. And I believe yung pong rehas, yung pong bakal, may kandado po yun. Tama po ba? Pag po kinulong, kinakandado po yan. Pero nakalag ang kandado. Kusang bumukas ang pinto. Nakalabas si Peter, nalagpasan yung isang bantay, pangalawang bantay. Tapos po, nakatawid siya sa kalye. Tapos iniwan na siya ng anghel. Tapos doon siya nataon. Totoo pala to, hindi pala panaginip. Yun po yung nagagawa ng prayer. Ano mong pong tanikala meron tayo? If you have prison, kung kayo po'y nakakulong po kayo sa mga problema, suliranin, God can prison you out. Pwede kayong kalagan, pwede kayong pakawalan ng Diyos. Tayo pong lahat. Pwede ho tayo na makawala doon po sa pagkakakulong po, pagkakabihag po sa atin. The church at Antioch fasted and prayed before sending out Barnabas and Paul. Dito naman po sa Acts 13, verse 1 up to 3, may mga propeta at mga guro sa iglesia ng Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simon na tinatawag ding maitim, Lucian na taga Nazarene, Manaen na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila nag-aayuno at sumasamba sa Diyos, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. So, sila po'y pinatungan. Ito na naman po. So, napaka mahalaga po yung pagpatong ng kamay, yung po pang pag-bless sa atin ng ating mga leaders sa loob ng iglesia. Kung tayo po ay may pupuntahan, kung tayo po may mga gagawin, hindi lamang po mission na tayo po mag-evangelize, kundi kapag po tayo meron po, napakahalaga po na yung po bang panalangin sa atin ng ating mga kapatiran. Lalo na po yung ating mga leaders, yung ating mga pastor. It was at a prayer meeting in Philippi that God opened Lydia's heart. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babae doon. So nagkaroon po sila ng tinatawag na mga prayer meeting. So kahit saan magpunta po, ibig sabihin po nito mga kapatid, the first believer of Jesus Christ believe in prayer. Alam niyo po ba, kahit ano pong gawin natin, sa umaga pa lamang, let us pray. Sa mga estudyante po, pray for your professors, for your teachers, pray for your classmate, pray for the security, for the guidance, for the principal. Pag-pray niyo po yung lahat. Pag-pray po natin, kapag po tayo sumakay ng bus, let us pray for the driver, conductors.
Let us pray doon po sa mga nakasakay doon. Let us pray po, kaisan po tayo dalhin ng ating Panginoon. Ako po sa opisina, pagdating ko po, nilalayans ko po yung mga officers namin. Lord, I pray for the chairman hanggang po doon sa mga governors namin. Nag-intercede na po ako noon. So let us pray, lalo na po sa atin, sa ating family. If you want, nais po natin that our family ay maligtas. Kaya nga po sabi ng Akse, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Mga kapatid, nakakalungkot. Ikaw nandun sa piling ng Diyos, tapos yung mga mahal po natin sa buhay maiiwan at mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Mapaparusahan sa impyerno. Hindi nyo po pwedeng hatakin doon. Iba po, meron pong mayaman. Sabi niya ganon, pwede ba na sabi mo kay Lazaro, kahit idampi lang yung dulo ng daliri niya dito sa labi ko. Pero wala pong magawa si Lazaro. Di ba wala siyang magawa? Na yung pong mayaman, nandoon sa Hades. Doon sa walang hanggang kaparusahan. Wala pong purgatorio. Wala pong yung mananalangin ka ng after 40 days, lilipat doon. Wala pong ganun, hindi po transient. Wala pong transient doon, wala pong kondo doon na pwede ka munang mamalagi doon. Then after, pwede kang lumipat. Pag pinag-pray ka, nagbayad ng malaki, magbabayad ako 1,000,000 para sa kaluluwa mo. No! The blood of Jesus is sufficient in paying our debt, our sin. Jesus' blood is enough. Yung pong dugo ni Christ ay enough na po yun, nabayaran na po yung ating mga kasalanan. At kailangan po natin, mga kapatid, let us pray. Let us start praying for our loved ones. Let us start praying for our friends. Let us start praying for our neighbors. Simulan na po nating ipanalangin ang ating kaibigan, ating mga mahal sa buhay. Kailan po? Pag dumating na si Christ, wala na po yung tinatawag na prayer. Kasi po yung Santong Espiritu po, bumaba na si Jesus na po yun So wala na pong conviction na tinatawag. Wala na pong makikinig sa atin to pray. Pagbalik ni Christ. Wala na pong hindi na, kahit na kailangan mo na lang pong maging matatag. Na huwag mo pong ikatwa si Jesus para maligtas ka. Pero hindi ka na pwedeng Lord, tulungan mo ko. Magtago ka hanggang sa makakatago ka. Hahabulin ka. Kasi po meron po dito sa Biblia na 3.5 years na tinatawag na mag-aayos dahil magkakaroon po ng malaking kaguluhan. Pag dumating si Jesus, yung second coming, yung mga naniwala na nampalataya kay Christ will be cut. Kukunin po. Halimbawa po, magkatabi kayo dyan. Si Eliza hindi naniwala. Si Francine lang ang aakyat. Even in the church, maraming magugulat. Yung katabi mo, natulog. Ayan, naiwan. Nagpe-Facebook. Sasabihin ni Jesus, uy, sagutin mo muna yung messenger. Naglalaro, nag-EML. Uy, mananalo ka na. Sayang naman. Mga malaki na yung points mo. Iwan ka muna. So, let us be ready. Magkakagulatan po Kasi even, sabi po ng Biblia, meron pong nagigiling, naglalakad, mawawala yung isa. Kaya even in the airplane, sa aeroplano po, every 15 minutes may lumilipad yan. So kaya po magkakaroon ng malaking kaguluhan. Magbabaksakan ng aeroplano, magkakaroon ng maraming sunog, may nagluluto po kasi, maiiwan, boom! Sabog, sunog dito, aksidente dito, lahat kaguluhan. Then, meron pong one ruler na mag-aayos nun. In 3.5 years. Then after that, yun na po yung tinatawag na
tribulation. Yung pong tinatawag na kung saan po ay, di ho natin alam kung yung pagbabalik ni Jesus is pre, mid, or post. Post-trib. Basta po ang mahalaga, maging handa tayo. At kung tayo po'y maiiwan, nawa po, wala po, maiwan. Lahat po tayo, pagdating ni Jesus, marinig po natin ang tunog ng trumpeta. Ang naniniwala po kay Jesus, yun po yung makakarinig ng trumpeta. At makikita si Jesus na bumababa. At aakyat po tayo, sasalubong po tayo sa Kanya. Tayo po ikukot, makukuha po tayo. Kasi pag tunog ng trumpeta, ang mga mananampalataya kukunin. Kaya kung sakali pong maiwan po kayo, huwag niyo pong ikakatuwa si Jesus. Magpabitay na po kayong patiwarek. Paalis niyo na po yung mga kuko niyo, isa-isa. Aalisin yung kuko. Gigilitan ho kayo. Hindi ho bigla. Buti sana kung bigla eh. Yung bigla nga lang, parang takot na takot ka na, di ba? Is Jesus, pag tinanong ka si Jesus by Diyos, pag sinabi mong oo, yun na, pahirapan ka na. Gusto niyo pa po bang umabot tayo doon? Pwede naman po ngayon, nakilalanin na po natin si Jesus. Paghariin na po natin si Jesus sa ating mga buhay. Kaya dito po sa Acts 20:36, si Paul po pray for his friends before leaving them. Pinag-pray din po ni Paul ang kanyang mga kaibigan. Kasi po ito pong si Paul na dating Saulo, na dati pong siya'y nagpapapatay ng mga Kristiyano, ay naborn again, nakakilala kay Jesus. Siya po yung nabulag di ba? Nung siya po yung naglalakbay doon sa daan ng Damascus. Sa chapter 10 po ng Acts. Kaya, let us pray for our friends. Let us pray for our family that they may know Jesus and accept Him as Lord and Savior. Next po. So, prayer is both the thermometer and the thermostat of the local church for the spiritual temperature. Either goes up and down depending on how God's people pray. Mga kapatid, yung pong prayer, ito po yung thermostat at thermometer ng church. We need to pray. Let us pray for our pastors. Let us pray for our church mate. Co-believers, let us pray for them. Yung pong mga naaalala po natin ng mga kapatiran na hindi po dumadalo, ipanalangin po natin sila. Ano man pong sitwasyon na meron sila. Meron po sa atin na dumadanas po ng sakit karamdaman. Meron po ngayon, si Sister Janelle ay nanganak kanina. O manganganak, hindi ko po alam kung nanganak na. Let us pray for them. Si John Bunyan, author of the Pilgrim's Progress, said, prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge to Satan. Ang panalangin po, ito po yung pong shield natin. Sandata po natin yan, mga kapatid. Kaya umaga pa lang po, pag gising nyo, pray. Pray to God na tayo po'y samahan patnubayan ng ating Panginoon. At ito po ay sacrifice to God. Alam niyo po ba na nais po ng Panginoon na tayo po ay patuloy na lumalapit sa Kanya at nananalangin sapagkat prayer, ito po yung conversation natin to God. Ito po yung communication natin sa Diyos. Kasi wala kang ibang kausap dyan. Kapag ka nananalangin ka sa Diyos na totoo, kausap mo lang ang Diyos, pwede kang magsumbong doon. Pwede kang humingi doon. Pwede kang magsabi ng mga sama mo ng loob, mga hinanakit mo, sabihin mo lahat sa Diyos. And after your prayer, God will comfort you.
God will give you peace. God will give you guidance. And God will answer your prayer. Number 4, they believe in God's leading. So naniniwala po ang mga believers na doon po sa leading ng banal na Espiritu. Doon po sa patnubay ng banal na Espiritu. Paano po natin malalaman yun kapag meron po tayong salita ng Diyos? Sabi po ng Psalms 119 verse 105. Sa Psalms 119 verse 105, ang sabi yan, Thy word. Ano po yan? Nasaan na yan? Sige po, doon muna. Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos. So they believe in God's leading. Kaya kung meron tayong salita ng Diyos at meron tayong Espiritu na puspos tayo ng Santong Espiritu, meron tayong tinatawag na sinasabi ko po sa inyo kanina, you have conviction in your heart. Na tuwing tayo po, sinasabihan dito sa kaliwang tenga, sabi nga, huwag ka nang umaten, masarap pang maglakwatsa. Punta ka na lang sa birthday. Sasabihin dito, may sakit ka. Masakit ang ulo mo, di ba? Kagabi, masakit ang ulo mo, tapos ngayon mag-church ka, baka mabinat ka. Kagabi pa yun. Ngayon, wala, kinakapa mo yung ulo mo ng sakit. Pero naririnig mo, may sakit ka kagabi. Pero dito sa kabila, wala ka ng sakit. Pinagaling na kita. Kaya, kung tayo po'y may mga salita ng Diyos, meron po tinatawag na conviction kasi po tayo po'y puspos ng banal na Espiritu na kung saan it will lead us how we should go. Kung paano po tayo maglalakbay na ito sa daigdig na ating ginagalawan. Even sa buhay po natin araw-araw, ask God, Lord, show me the way. Panginoon, ipakita mo sa akin ang paraan. Ipakita mo sa akin ang mga dapat kong gawin. God can do that for you if you ask God. Even in your daily works, your assignment, your task in your work, God can lead you. God can guide you if you believe in God's word. Kapag po tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, ay malilid po tayo ng banal na Espiritu. So we need to pray. We need to read the Word of God. Let us meditate the Word of God day and night. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8. Do not let this book depart from your mouth. Meditate it day and night so that you will gain victory. That you will gain prosperous. That you may obtain success. Sabi po ng Joshua. So we need the Word of God. At kapag po kayo nagbasa ng salita ng Diyos, you pray to God, Lord, ano po yung nais mo sa aking sabihin sa salitang ito? Nais po ng Panginoon na lumago tayo spiritual. Ang salita po ng Diyos ay mistulang pagkain sa atin araw-araw. The Word of God. Yung pong Word of God is our meal every day. Kaya nga po, di ba sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang bibig. So hindi lang sa but he answered, it is written, one must not live on bread alone, but on every word coming out of the mouth of God. Ang salita po ng Diyos, ang Biblia, kinasihan ng kanyang Santong Espiritu. And it will give us truth. Binibigyan po tayo ng katotohanan. Tinuturuan po tayo, 2 Timothy chapter 3 verse 16. All is scripture is breathed by God, used for teaching,
rebuking, correcting. At ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan po yan. Alam niyo po, itry po na let us practice, let us exercise. Yung pong word niya ay babanggitin po natin. Alam niyo po, makapangyarihan po yun. Pag po wala tayo, pag wala tayong mga resources, sabihin niyo po, yung Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kapag po kayo may sakit, sabi po ng Isaiah, by His wound, we are healed. Kapag piling po natin, wala tayong kasama. Hebrews po, lagi natin binabanggit. I will never leave you nor forsake you. Sabi rin po ng Isaiah, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Tutulungan kita. Itatayo kita. Isaiah 41. At sabi po sa 54 verse 10, di ba sabi ganyan? Yung pong bundok, burol, ay guguho, subalit ang aking pag-ibig ay mananatili. So pag po yung binabanggit po natin, alam niyo po ba? Ang Diyos, sabi po nung Isaiah, walang salita ng Diyos na babalik sa Kanya na walang nangyari. Lahat po ng salita niya, He will fulfill it. Psalms 89 verse 34 hanggang 35 po. Yung covenant ng Lord, mananatili po yan. Kung paano sinabi niya, heaven is my throne and the earth is my footstool. Pag sinabi po ng Diyos, akin ang langit. Diyan ako, nakaluklok. Yung earth, tungtungan lamang yan. Ganun po kalaki ang Diyos. And that word is very powerful. When you always, Lord, you create heaven and earth. Nothing is impossible with you. Alam niyo po, lahat po, kung tayo po'y maniniwala, let us believe in God's word. Let us believe that when we call upon the name of Jesus, sabi po ng John, hingin ninyo ang lahat ng gusto nyo in my name, and I will give it to you. Sa oras po nito, may kahilingan po ba kayo sa Diyos? Meron po ba kayong gusto? Ask God. Sabi po ng Matthew chapter 7, ask and it will be given to you. Diba? Ask, seek, and knock. Kapag po tayo humanap, masusumpungan po natin ang katugunan sa Diyos. Pag kumatok ka, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit upang tugunin ang lahat ng kahilingan po natin. Gaano po kalaki ang langit? Sa isang bahay po, ang standard po na dapat, meron po yung bintana sa sala. May bintana sa kwarto. May bintana po sa kusina. Even may bintana po sa comfort room. Sa CR. Di ba po nakikita nyo, meron po. Yun po yung pong SOP kailangan sa isang bahay. Ngayon po sa kalangitan. Kalangitan. Ilang bintana kaya ang meron? Research nga po sa isang linggo. Research nga natin. Can we research? Hindi po. Hindi po natin kayang sukatin ang kalangitan. Hindi po natin kayang sukatin ang kalakihan ng ating Diyos. Kaya sa oras po na ito, katulad po ng mga unang Kristiyano, let us believe in God. Tayo pong lahat ay tumayo.
Hallelujah, Jesus. You are awesome. You are all powerful. How great is your, oh God. The splendor of His clothed in majesty. You are so great, God. Napakadakila mong Diyos. Wala kang katulad, wala kang kaparis. Yes, Jesus. You wrap yourself in white and trust tremble at His voice. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jesus. The God in three, in one. Yes. The Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Yes, Jesus. How great you are, O Lord. How great and mighty is your hands. Kay dakila at
makapangyarihan ang iyong kamay, O Diyos. Sabi po ng Jeremiah, God says, I am the God of all mankind. Is there anything too hard for me to do? Kung tayo po'y maniniwala sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, whatever we ask, it will be given unto us. Ano man po ang ating hihingin, kayang-kayang ibigay yun ng Diyos. Sa oras po nito, let us come to God. Let us come and call the name of Jesus. That in Jesus' name, there is healing. In Jesus' name, there is liberty. In Jesus' name, there is freedom. In Jesus' name, all things are possible. Whatever your prayer request right now, ask God. Nobody can except God. Walang sino man ang kayang gumawa ng himala sa buhay po natin. Walang sino man ang pwedeng magpagaling. Walang sino man ang pwedeng magbigay sa atin ng lakas, ng karunungan, except God who owns heaven and earth. Except God who loves us very much. Maliban sa Diyos na may lalang ng langit at lupa, maliban sa Diyos na nagmahal sa atin ng gayon na lamang. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y maligtas. He gave Jesus Christ as a ransom to pay for our sin. His blood cover our sin. His blood wash away our sin. We gain victory because of His death. Tayo po'y nagkaroon ng tagumpay dahil sa kamatayan ni Kristo at pagkalipas ng 3 araw, He rose again. Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon. We thank you because you love us. We thank you, Lord, for answering our prayer requests. We thank you, God, for healing our sickness and diseases. We thank you, Lord, for forgiving our sin. We thank you, Lord, for the victory. We thank you, Lord, for the freedom. We thank you, Lord, for sustaining our needs every day. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. If you have any problem, Jesus is the solution. Jesus is the answer. Ano man po ang ating mga problema, ang solusyon po ay nagbubuhat lamang sa Diyos. Ang tugon ay nagbubuhat lamang sa Diyos. Believe in Him. Believe in God. Salamat, Panginoon. Salamat po. At sa oras na ito, we claim that we are more than conqueror through our Lord Jesus Christ. Na kami, Panginoon, ay higit na kami ay matagumpay sapagkat Ikaw ay nanahan sa aming mga buhay at ang iyong kapangyarihan ay pumuspos sa aming mga puso. Ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, ay patuloy na nagdwell sa aming mga buhay.
Salamat, Panginoon. Salamat. At sa oras po na ito, hayaan mo po na maingat naming maibalik sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng karangalan. Ikaw ang pasimula. Ikaw ang pasimula at wakas. Ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masapit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung katapatan. Di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu mong makapangyarihan. O dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aking kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Minsan pa, ikaw ang pasimula. Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masapit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung katapatan. Di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu mong makapangyarihan. Dadakilain ka, o dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng tagumpayan at aking kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Tuloy po nating ideklara na siya'y karapat-dapat sa ating papuri. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Minsan pa karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Sa huling pagkakataon, karapat-dapat
sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aming kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Dadakilain ka! Dadakilain ka, naiibigin ka. Lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aming kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal.